So what's up mga kumagain, back ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, surprise! Sabi ko nga, kung napanood nyo yung review ko kahapon, which is, kung napanood nyo yung upload ko kagabi, yung C9 vs Charisma, hindi ko pa alam kung ano yung re-reviewin ko, kung Cerdeo vs Bagsik or, tama ba? O tama, Cerdeo vs Bagsik or Sharon versus Smaglas. Sabi ko doon, kung napanood nyo, sabi ko surprise kung ano na lang. And eto, nakapagkama pa ako na Smaglas versus Sharon na lang muna. Kasi tignan natin kung gaano kakwela yung battle na to. Kasi may mga napanood na akong clips nito sa Facebook. And alam mo yun, the crowd goes wild. So, huwag natin patagalin to. Aon 14 battle, siguro after neto yung Cerdeo Bagsik na muna kasi sabi nila sobrang sakit daw ng mga banat ni Cerdeo doon, no? So tignan natin kung anong klaseng battle to at yung re-reviewin din natin after neto. So huwag natin patagalin. Smaglas vs Sharon, let's go. Tig-2 minuto dapat pero papatapusin natin sila. Pakinggan natin unang banat, Aon 14 day 1, Sharon. Okay, sa mga bago tayo mag-umpisa, naglaban na si Sharon tsaka si Saito dati at na-review na rin natin yon. So, kung hindi nyo pa napapanood yung review ko doon at kung magre-request kayo ng Saito vs Sharon, uploaded na yun sa channel natin, pwede nyo panoorin. Hey, what up, Flip Top? Yeah, we go hand in hand. I'll make you pay for this pussy, Amsterdam. Saying he has bars is like saying I have a tan. The streets know I'm an idol. Traffic jam. They ain't come here to see you talk about my battle brand. They came here to see you get bodied by the white boy on the Alaska can. Know I'm an idol. Traffic jam. They ain't come here to see you. The streets know I'm an idol. Traffic jam. They ain't come here to see you talk about my battle brand. They came here to see you get bodied by the white boy on the Alaska can. Okay. It's Corey Sharon. I was born with a throne. I'll win 3. My op like he ordered Corey Sharon. I was born with a throne. I'll win 3. My op like he ordered a phone. Sharp as the horns on a bull. I'll win 3. My op like he ordered a phone. Sharp as the horns on a bull. I will torture your soul. Bitch, I will shut down smugglers like Border Patrol. You're in a hole when I throw heat. This how a psycho speaks. Your nose is the only thing uglier than Zyto's teeth. Don't call me Bustin' Jeeber. You ain't got it. You ain't gotta yell it. I'm about to bug out. Hope you got repellent. I smashed your 2 sisters. Those broads were yelling. I banged them both. I couldn't just fuck one like watermelon. Jack the Ripper, I'm the casket giver. You're worth more to me in a box like an action figure. I got cash. You have a small stash like Hitler. If he saw a shell, this rat would turtle up like Master Splinter. Walter White. Galing. This crystal clear. Even though I can't understand a lyric, me losing would be an enigma here. We haven't seen you battle in like 60 years. It's like someone did a magic trick in here, cause they loved you versus Abra, then Kadabra, you disappeared. We thought you moved on, I'm too strong. You're gonna have to lie about not getting smoked like Snoop Dogg. Gusto ko yung reference ni Sharon doon, yung after daw niya lumaban kay Abra, Kadabra, nawala siya. So, ayos yun, no? Tapos yung joke ni Sharon na yung ilong mo lang parang mas pangit pa sa ngipin ni Saito. Okay, kung papakinggan lang natin yung performance ni Sharon, ang galing niya overall, ang galing niya mag-deliver, ang galing niya mag-rhyme. Diba? Solid. Tsaka may iba kasi na may mga napanood kasi ako na na hindi ganito kagaling mag-spit, no. Pero tangina na kay Sharon solid. Mas lumakas pa si Sharon compared dun sa battle niya kay Saito. Here,
Thought you moved on, I'm too strong. You're gonna have to lie about not getting smoked like Snoop Dogg. You're a huge fraud. Wu-Tang, I'll give him a ghost face and send him to you, God. Plus your sister is a huge slob. Her pussy smells of salmon like your new song. It's a freebie. You're a coupon. Funny you're Filipino, but when I land, this is the stage that you lose on. Your sister let me ride. It's a freebie. Okay. You're a coupon. Funny you're Filipino, but when I land, this is the stage that you lose on. Your sister let me ride her roller coaster. I'm back in town. I put so many kids inside her, I made Nick Cannon proud. Your family loves me. I'm having dinner with your grandma now. She hugged me more than Mayweather when he fought Pacquiao. Galing. You're on a soap opera. What does that really mean, though? You're the most hated Filipino that's a bitch on TV since Chris Aquino. On God, I'm gonna leave this fucking Filipino mad. I'll beat your ass up like your Filipino dad. You can see my skin light. Do this Filipino bad. You got sun by the white like the Filipino flag. Galing, kuking ina mo. Ang galing ni Sharon. The white like the Filipino flag. Ang galing ni Sharon. Mas malakas pa yung Sharon dito compare dun sa Sharon na napanood ko or na-review natin nung kay Saito. Ang lakas, kagi. Solid yung linya yung sinabi ko na linya na yung mas pangit pa daw yung ilong ni Saito. Ay, ilong ni Smuggles dun sa ngipin ni Saito. Tapos, yung solid, basta paka-solid nung performance. Overall na lang guys overall na lang. Kapag may mga naintindihan na lang akong linya na or nagustuhan akong linya, saka natin sisingitan ng reaction. Pero mahirap kasing itigil yung momentum ni Sharon kasi solid 'di ba? Tuloy-tuloy yung pagka-construct niya. Malinis, ang ganda nung performance, hindi sabi ko nga sa inyo, may mga napanood na akong mga English conference or sabihin nating English battle, rap battle, pero hindi ganito kalinis. Iba yung kay Sharon iba mag-spit si Sharon, ang linis. Tapos yung mga double meanings niya, tawag dito, angat na angat, maintindihan mo agad, lalo na yung yung sa may Luzon, loose on tas Luzon, angas nun. So overall maganda yung performance ni Sharon, pero tingnan natin kung paano gagawin ni Smuggles dito. He said he fucks my sister. That type of line is worn out. You're just jealous because your wife Vanessa looks like stepmom from Pornhub. And he said I got an ugly nose. Wow, that was so lit. I got a big nose. Oh nose, everybody knows it. Kaya ano naman? Tayo'y mga Pinoy, tayo'y hindi kano. Huwag kang mahihiya kung ang ilong mo ay... O gago, di pa ngo, chubby lang yan. Matangos pag naka-side view. Tignan mo lang ganyan, parang nakapack you. Dito, magingay! I miss you, Enigma. Pilipinas ngayon ang bit-bit na bandera. Kaya talagang alam mong kakasa. Tagalog versus English, barepa. Sige lang, magmukha ka dyan, tanga. Ako yung smuggler sa eksena na magtatapong pabalik ko sa kamanggaling lupalop at tsaka yung kontrabando mong dala. Ngayong nagdeklara yung presidente ng gera kasi nagpadala na naman ng basura yung Canada. Sakto! Ang tagal kong walang battle, I haven't battled in a while. But it doesn't matter. You're the one from Toronto, but I am the rapper/actor. You look like a sad banker, wanna be backpacker. All you do all day is withdraw, deposit, and cash transfer. Beating me is like you saying you will be the new lead in Black Panther.
Me, from Provinciano to the #1 primetime teleseries rival, Kidlat versus Tango. Then all of a sudden, ulit. Tango. Kidlat lang. Okay. Then all of a sudden after, while I'm busy with my Barang Quiapo, this huge opportunity knocks on my door. He knocks on my door like a Mormon pastor with a coloring book Bible. Sira ulo. Then I say, ikaw na ba si Mr. White? Are you Sharon? It's nice to meet you, sir. Can you please raise your hand? Putang ina mo, hold that to! Sorry. Kala ko taping. Nag-PM kasi si Arik Battle kahapon. Tinanong ko kung kailan at yung venue kung saan. Kala ko pa naman Eminem na MJK lang pala. Bah! Gol ako dyan. Tinanggihan ka ni Lungi. Sinyut Seyi, tas ako yung sumalo. Baka ungrateful ka pa niyan. Wala ka pa sa Pinas, Brad. You're welcome in advance na agad. Hoy, mag-thank you ka naman! So ngayon, anong gimmick? Smugglers versus anak sa labas ni Redford na 15 years na nahimik. Sadyang, ang dami na nagbago sa mga naging taon. Yung player yun na dating pang barangay lang yung international na, di ba? Ang laking talon. Sa sobrang excite, parang ang sarap magmura ng malutong ng pua, adi ganon. Pero high blood din to sa sarili niyang mantika sa rason na machichicha si Sharon ngayon na parang chicharon. Sharon? Chicha? Chicharon? Alam ko namang expected nyo na yun. Pero alam nyo ba kung bakit siya tinawag na Sharon? Ikaw, alam mo kung bakit siya tinawag na Sharon? Kasi parang Canada, Philippines, kaya pala Sharon. Kasi tanga-tanga na siya dito, bobo pa Sharon! Ayos ah. Seryoso ah. Sa mga di nakakakilala kay Sharon, isa tong sikat na Canadian battle MC mula sa KOTD. Bumabattle overseas para tumulong, mapalawak ang rap battle scene. In short, buraot ng views. Sir! Sir, battle ba talaga reason ni MacArthur kaya siya I shall return? O baka naman may collab sila ni Foreign Germs magko-content ng poverty porn? Parang ganun din naman di ba? Kunwari, bukas palad. Tumutulong. Pero mabilis kong natus at nabisto ay sus. Kulang na lang sabihin niyang palimus po ng views. Tangina, Tagalog versus English, nosebleed, yun ang akala niyo po? Nang malaman kong Tagalog versus English, solid, puta, babahan ng dugo. This is gonna be a bloodbath. Promise, you will be surely amazed. Mapapamura to ng sana sa bitch madapaka. Parang sinampal ng Taglish dictionary booklet sa face na sinalin sa supercomputer na naka-super upgrade. Newly update, uri ng blade na kabilaan ng talas ng angas parang smugglers na naka-Google Translate. Speaking of translate, dapat pala sinama ko si Badang, no? Para on the spot yung Tagalog to English, itinatranslate niya. O kaya nagsama ako ng mga geng-geng, red and blues para may tiga-sign language pa. Gago. Pero ang tanong, paano ko titindihan kung di maintindihan? Kung ano na lang masabi ba ay papanindigan siya kahit di mo na matapatikisu, tapatakatatiko, tapatapatatiko ka na. Tapatakatukon nung suling matabo, tapalakatukon nung turing matabo, tawalak baraga, sumpakalaga to, kunwari punchline to, sabay-sabay sigaw kayo! Tang-inan yan. Pinoy pride! Gago, pinaglaruan si Sharon. Wala kang Gago, pinaglaruan ni Smuggle si Sharon. Gago. pagmamalaki. Wala kang pagmamalaki. Ketong may kayada na nakatakong. Bilisan mo pa ng konti para makaabot sa akin dalawa sino naghahabol na balago. Kung di mo natanong, kwento mo sa pagong. Walang tama panatis kaya asahan na ngayong mababaong ka sa Tagalog. Rap na parabang nilibig ka na buhay nito siya bang nakabarong sosyal. Putang ina, mali ka kung akala mong ikay sinuswerte sa akin. Paggamit mo ng cookies at balat mo ng strat, di na po pwede sa amin.
in English, white power ain't gonna fly here like the Duterte admin. Mainit na tinanggap pero uuwi kang malamig. Ang trato namin asta. Joke lang, parang tokhang ang patayan mas pa. Sa pinasok mong gera yan, nasa kaman mahimlay dyan. Banda kung body bag, uso sa inyo, iho dito, balikbayan, baska! Fago! Galing, takin na smagas to. Kita mo yung gutom ni Smaglas na although alam ko promo to, no? Alam ko promo battle to. Pero kay Smaglas pa rin no. Hindi dahil syempre kapwa Pinoy or Philippines represent. Pero syempre yung lamang na lamang si Smaglas sa language kasi kaya niya mag-English, kaya niya mag-Tagalog unlike kay Sharon na pure English lang. Syempre props kay Sharon kasi ang ganda ng mga laro niya, yung mga word plays niya, yung mga punchline, yung mga haymakers niya, sobrang naging effective yun against Smaglas. Yung mga jokes niya, palag yun, pasok yun. Props doon, hindi natin pwedeng i-disregard yung husay ni Sharon sa ganong mga angulo kasi syempre ano naman yan, syempre for sure inaral niya si Smaglas. Natuwa lang ako kasi nasilip niya yung ganong angulo, 'di ba? Yung about dun sa ilong, which is kapag nanonood tayo ng flip top, laging ganun yung mga ina-angulo kay Smag. So natuwa lang ako na pati yon nakuha ni Sharon yung mga ganong klaseng angulo. So props kay Sharon. Magandang panimula sa round 1. Solid yon. Pero pagdating kay Smaglas, sabi ko nga sa inyo, lamang si Smaglas sa language na ginagamit. Kaya niya mag-English, kaya niya mag-Filipino, tapos kinengkoy niya pa, 'di ba? Kinengkoy niya pa yun na kunwari punchline to, sabay-sabay kayo mag-ingay. Tangina, nabaliw yung crowd. Pero hindi naman naintindihan ni Sharon yun. Tumatango lang siya doon. Sabi ko nga sa inyo, alam mo yun. Tapos may punchline si Smaglas kanina na English versus Tagalog, magmukha ka diyang tanga. So nakakatawa lang yung gamit ni Smaglas sa ganun. So para sa akin, even promo battle to, syempre ganun naman tayo kapag promo battle, tinitignan pa rin natin kung sino yung mas angat, sino yung mas panalo. Para sa akin, mas nakuha ni Smaglas yung round 1 kasi mas siksik yun. Although sobrang haba ng time niya, 5 minutes, pero okay lang, promo battle lang naman to sa pagkakaalam ko. Pero para sa akin, Smaglas pa rin yun, no? Mas quality, sobrang halo ng jokes, no? O sabihin natin kahit yung mga jokes lang ni Smaglas, sa pool na dun si Sharon, nakakatawa yun, yung chicharon, no? Alam ko expected nyo na yun. Tapos alam nyo, bobo siya dito, tsaka bobo Sharon. So yan, ayos yung mga nameplay din ni Smaglas. So para sa akin, dikit, pero I'll go for Smaglas dahil sabihin natin mas naintindihan, mas entertainment, diba? So pwede nating bigyan ng 10-8 or 10-9, pero sabi ko nga sa inyo, props kay Sharon kasi yung mga angulo na ginamit niya dito is nagamit na yun kay Smaglas, pero sobrang nakakatuwa lang kasi ginamit pa rin niya dito in a nice way, diba? So 10-9 Smaglas. Hey yo. Hey yo, everyone knows I got crazy flips. I don't know why you saying this. I'm happy you rapped in English. Now I could beat you in 2 different languages. See, when you rap and all I hear is hibbity, 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 ha, ha, you're a clown. You think that's a perfect sound? The only thing faster than your raps is how fast girls turn you down. See, I've done flips, I'm a run this, you're a dumb bitch, you can cut quick like your son's wrist, trying to hit me with all of these fast raps, I have substance, my bars have more speed than Zyto on a drug binge. You keep trying, see, he raps in English, and you just laugh, till a slug blast. I'll shoot him while he's taking a shower. Now that's a bloodbath. Ang lakas. You trying to say that you are the one that is sicker.
He's saying that I sell the Bible at his door. Well, on God, I'm the winner. If I'm selling the Bible, then I'll crucify the sinner. It's funny he said I'm a Mormon, but no one's had sex with more men than your sister. Takin ng rebuttals yan. Pasok. Gago rebuttals. Pasok yung rebuttals na yun, tol. Intindi nun. What are you like, 4'13"? Ain't no one stopping me. He said my girlfriend is on Pornhub. Talking about porn? Why are you even blocking me? Because if I fuck up this little kid on cam, that's child pornography. I came all the way here just to handle you. I miss you, Enigma. Enigma, you should have set this up in King of the Dot. I would damage you. Come to my country. The Philippines is known for sending trash to Canada. We have different bars, we have different flows, we have different acts, we have different shows. I'm on Canada's best rappers. You're on America's funniest home videos. His favorite season... yung laban ni Smaglas kay Apex, diba nahulog siya sa stage. Ayun, yun tinutukoy niya. Favorite season is fall. I'm on Canada's best rappers. You're on America's funniest home videos. His favorite season is fall. He ain't hype. His favorite season is fall. He ain't hype. I've seen you fuck up on stage twice. Bitch, if I stomped through this stage, we'd be the same height. You have a strange relationship with stages. You're afraid, right? That's why he hasn't battled in 6 years. He has stage fright. You stay light. You just got a whooping. Your nose is so big, even in the Philippines, you can smell what The Rock is cooking. You can smell farts before they come out. Go. Your life is awful. You have a giant snozzle. The reason you're a smuggler is because you can fit a brick of coke inside your nostrils. We both fall off stage if you start to sneeze. They use you to sniff luggage at the airport so the dogs could leave. Gago. Bitch, I'm dropping threes, the Glock will squeeze. The Philippines loves how this white boy shoots. I'm Austin Reeves. Why'd you leave? Enigma gave you guidance and structure. Flip Top's a family, y'all supposed to grind with each other. You quit to do music once time's getting tougher. Funny you only rap in double time, but put in half the time as your brothers. Y'all built this together. That was your dream. Then you happened to leave and turned your back on your team. I've been battled in 6 years. Think your status supreme? How's your album called Walking Distance when you ran from the scene? Tang ina, tunaw. Grabe naman yun. You're on a soap opera. You're too much of a star to battle. I don't get sunlight because I'm white. It's hard to handle. You don't get sunlight because you're stuck in Coco Martin's shadow. Everyone he knows is big. Galing ah. Nose is big. Bitch, stop. Ang galing ni Sharon kasi nakuha niya yung mga ganong angulo, no? Ang galing ni Sharon kasi syempre inaral niya talaga si Smaglas kung ano yung mga pati nga yung paghulog sa stage alam ni Sharon yon. So respect na kitang-kita mo yung respect ni Sharon kay Smaglas na inaral niya kung ano yung album ni Smaglas na Walking Distance, na kung tinakbuhan mo yung eksena. Ang lupit nun. So malakas yung round 2 ni Sharon dito Tignan natin to. Sobra. Nagugustuhan ko yung yung pagkakasalansan ni Sharon na mga verses niya, tsaka kung kailan papalo yung mga pinaka haymaker punchline. Solid. Hard to handle. You don't get sunlight because you're stuck in Coco Martin's shadow. Ayun, pati yun yung about dun sa Coco Martin na ang probinsyano ata yun, di ba? Alam ni Sharon yun. So ang galing. Sobrang inaral niya si Smaglas sa part na to, sa battle na to. Get sunlight because you're stuck in Coco Martin's shadow. Everyone he knows is big.
and his nose is big. Bitch, stop. They have to put out a tsunami warning when you drip snot. They say you have the best rebuttals in all of hip-hop. Well, I came to the Philippines because I put the flip into flip-top. They'll be seeing your ass in a hospital from close range initially. I hit my target, so how could my protege have better flips than me? I hit your little Cisa G-spot. She got some dick from me, but I had to fuck her when I was drunk. Ulit. My target, so how could my protege have better flips? Ulit, meron lang akong hindi naintindihan. Ulit ah. Ulit. Pasensya na. Kailangan kong intindihin yung part na yun. Flip top. They'll be seeing your ass in a hospital from close range initially. I hit my target, so how could my protege have better flips than me? I hit your little Cisa G-spot. She got some dick from me, but I had to fuck her when I was drunk. I gave her that tipsy D. Woohoo! Yeah. Gusto ko yung mga reference, gusto ko yung mga angles, gusto ko yung mga punchline na binitawan ni Sharon, and gusto ko kung paano niya hinimay si Smaglas. Although hindi sa hindi sa style, gusto ko lang yung mga angles na binato ni Sharon kay Smaglas, kasi syempre hindi mo yun masasabi kay Smaglas kung hindi mo siya inaral or hindi mo siya kung hindi mo siya inaral or hindi mo siya tawag dito pinagandaan 'di ba? So ni-research ni Sharon si Smaglas sa shows, 'di ba? Shows na ang Probinsyano, yung Walking Distance na album ni Smaglas, yung About sa Stage na 2 beses na nahulog sa stage. Pero alam ko 3 na 'di ba? 'Di ba? Yung favorite niyang weather or season is fall, which is nga yung nahulog nga sa stage. So props kay Sharon kasi sobrang prepared, sobrang pinakita ni Sharon dito na yung respect niya sa flip top at respect niya kay Smaglas, inaral niya, binigyan niya ng mga magagandang punchline, siksik na mga punto at references, haymaker. So props, sobrang nagustuhan ko yung round 2 ni Sharon. Solid yon. Feeling ko mas malakas pa yon sa round 1 na pinakita niya. Siksik, sobrang siksik sa haymakers at mga punches. Ang ganda ng construction, ang ganda ng mga verses, ang ganda ng pagkakasalansan. So props kay Sharon dito sa round 2, solid yon. So tignan natin kung paano tatapatan ni Smaglas yon. Pero yung mga punto ni Sharon dito, dikit talaga, pasok talaga yon, sugat yon kay Smaglas para sa akin. Direkta. Plus yung rebat, tangina, props dun sa rebat, men, ang lakas ng rebattles. About being an actor. The fuck you care how I grind mine? I've made a lot of money for the past 6 years dominating the prime time. Shout out to Coco Martin. He said, maputi ka lang daw pero yung bayag mo kulay chocolate din. At alam nyo ba, bukod sa kanyang pag-i-Ingles, ako'y labis na nai-impress. Kasi kaya niyang mag-rebat ng 10 parang nagbibinatang 3GS. According to statistics, Canadian men are naturally blessed with large cocks. They say it's long, but thin like the straw from the Starbucks. Very soft and flaccid, can't even do hard fucks. In Tagalog, makahet na kumantot. Your penis is like your whole description in 2 words. Malaki na malambot. Because of your appearance, some of our Filipino women thinks that you're the papa. But for me, it isn't, Nana. Pinoy average size is good enough, but even no Viagra, talagang sarapan mo lang yung romansa, yung tigas hanggang bayag na. Sarap mong ereto sa Pilipinang mukhang pera hanggang maubos ka kapadala, tas malaman mong dami account lang. Sakit sa ulo. Kamukha mo pa naman yung mga may ganyang asunto na nagre-reklamo sa tulpo. Paano? Solid kasi bay. Fetish nila mga exotic na Pinay. Parang Jehan, tagapagpatahimik na mga chismosa na chimay. Yeah. Ano, malinis ka? Malinis ka? Di ka makakanapan ng butas? Gago, may nasilip ako sa'yo. Wala nga lang hugas. Kasi puro lang yan punas! Real talk!
Aware ba kayo na ilang libong puno ang pinuputol kada taon para lang may papunas kayo ng puwet? Ang dami niyong nalalaman na issue. Nung pandemic, buong mundo kapos sa pagkain at gamot, kayo nagpapatayang sa tissue. Ano yun? Mahuli, may tayo sa puwet? Tangina. Di mo ata halata. Sarap mo tuloy sakali ng bidet o pukpukin ng tabong tae ka para madala. Tae! Ano? Porke malaki? Kung ano gusto, wala nang pwedeng umawat. Minamaliit pa ako, tingin niya sa matchup namin, David Goliath. Ano? David Goliath? Eh kung hampalusin ko kaya yung pagmumukha mo ng baby na siya yan. Awas ka! Ano, palis! Palis ka, ano? Wala, palis yan, palis yan, palis yan! Kasi, alam mo, ako sa sobrang kong angas, sa sobrang kong angas, nakuhulog. Props kay Baby Giant, ha? Tangina kuwela tong battle na to, ha? Sa sobrang kong angas, nakuhulog, lumulubog sa stage na parang kumuloy. Ikaw sa sobrang mong angas, natatapik ka ng sombrero sa stage. Nasampal ka tuloy! Real talk, search nyo, Sharon versus K-Shine. How ironic na sa gitna ng kanyang Jesus impersonation, siya inabot, mga sir, karma. Kasi pag sampal sa mukha niya, yung mukha niya parang pinako sa pader. Remember that? You versus K-Shine, when you try to smack his snapback, he slap you right back. Then he was like, he slap shock. Ano, gusto niyo na ba? Tirahin ko na, Englishin ko pa? Wala kang tiwala. O, sige, try natin. Hoy, nerdo na mukhang laging mag-isa. Pati mo muna subukan magmumog para merong ibuga bago ka magpiling dragon. Hey, nerdy guy. Why you don't try to gargle Stondrock first, then mind to brush your teeth so you don't feel alone? Nagpagupit ka lang ng ganyang kilamang Silvestre. Alam mo, mas maangas ka na. Hoy, di pwede, Sharon. Don't act up right now just because you got German cutted by the famous parlor David. No, Sylvester Stallone! Sorry, akin. Pag ako, English, subok, barok, pero walang mintis, suntok, pasok. Di man sigurado kung tama, pero sigurado yung tama. Eto, gumaling lang naman mag-English kasi addict sa Peppa Pig nung bata. Kaya pala ang nipis ng apog. Sige nga kung talagang magaling kang mag-English, anong English ng Tagalog? Oh, hindi mo alam, putang ina mo. Mukha kang solo member ng boy banda disbanded na pero gumigig sa bar. Alam ko na favorite mong music instrument, autistic guitar. Real to ka, parehas lang tayong may amats. Pero yung sayo walang babaan, mali ang gago. Anong espesyal sa yung mga espesyal na katangian ka ko kung naging espesyal ka lang dahil di ka normal na pangkaraniwang tao? In short, you're just nothing but a second grade, trying hard, Canadian OG1. Kunwari pang neutral, racist din naman. Pakisama at respetong nakadepende sa balat. Alam kong marami sa mga tulad yung mababatingin sa mga Pinoy na parang Pepe na bakat. Parang Asian hate sa stage na kalat, lahi na dinedegrade sapagkat sa larangan ng art, sports at entertainment, isa kami sa mga lahing nakapenetrate sa lahat. Kaya mahiya ka sa kutis mo, Sharon. Umaming ka tanga, perla yung sikreto mong sabon yung ginagamit panlaba. Pero ang tunay na tanong sa atin talaga, nasa damit konti ba ng melanin ang pantansya sa ating mga mata? Kung sa pagsukat ng tunay na kulay ng tao, di lang panlabas ang laging mahalaga. Kaya kayo nang bahalang umusga kung sino bang mas gwapo sa aming dalawa. Look at me when I'm kissing you. Okay, sa round 2, mas nagustuhan ko yung mga punches ni Sharon.
Kung entertainment, lamang na lamang si Smuggler's doon, dilabas na pa si Baby Giant. Yes, swak. Pero in terms of haymakers at punchlines, mas madiin yung kay Sharon doon sa part na yon sa round 2. Although sa round 1, sabi ko nga, for entertainment, Smuggler's yun. Pero hindi ko pa kasi naramdaman yung mga mabibigat at mga effective haymakers, punches ni Sharon sa round 1. Kaya binigay ko kay Smuggler's yung round 1 sa score na 10-9. Pero pagdating sa round 2, yung rebuttals pala ni Sharon, 'di ba? Pasok na yun sa akin. Tapos pagdating yung inispit na niya yung returns niya, sobrang solid, sobrang pulido. May mga times na ano talaga, yung reference na ginamit ni Smuggler's about dun sa walking distance, sa stage, sa career ni Smuggler's, 'di ba? Props doon kasi sabi ko nga sa inyo, sobrang nirespect niya, pinaghandaan niya si Smuggler's, and yung mga punches, haymakers niya doon, swak yun. Nagustuhan ko yun. So, sobrang solid ng round 2 ni Sharon, and I'll give it 10 points for him for that round. Pagdating sa round 2 ni Smuggler's, ano pa rin, syempre, yung kinikayin ko niya pa rin si Sharon, nilabas niya pa si Baby Giant, pero para sa akin, hindi naman naging enough yung performance ni Smuggler's para mabit or tumabla dun sa naging performance ni Sharon na sobrang pulido, sobrang solid na mga haymakers at mga punches na inispit niya against Smuggler's. For entertainment, jokes, tawag dito, stage presence, syempre, lamang na lamang si Smuggler's doon. Pero sabi ko nga sa inyo, mas mabigat yung baon ni Sharon dito compare sa baon ni Smuggler's in terms of punches at haymakers. So, baliktad naman, kung 10-9 sa round 1 in favor of Smuggler's, ngayon naman 10-9 in favor of Sharon. So, round 1 and 2, tabla, pare silang may 19 points. So, round 3, dito magkakatalo. So, tignan natin. Comeback. Bawi, comeback. We cannot kiss. I would go to jail if I kissed someone that was 17. Trying to talk about my dick for a whole round. What do you effing mean? My dick is like Starbucks, and your mother always orders it with extra cream. Did you rap about my ass? On that round? About the tissue you wipe. Oh, okay. Okay, I don't know why I'm trying that. I mean, he has a pussy. We all know that you wipe like that. But why were you doing this? Like, you went right here. Only gay people are trying that. Ooh. But, hey, Enigma, I know this guy's a rat. Wasn't his last battle on another league? He's used to doing things behind your back. He put you on. That means payback. Why would you play that? You're not loyal. And that's like midgets. I motherfucking hate that. Hey, yo. Come here. Yeah. You coming against me? This really ain't a surprise. Listen, pussy. Look me in the eyes. You are talking to me, but right now it is over. Bitch, you are smaller than Zyto's chance of becoming sober. Like, I just got the killer freeze. I don't know if you are feeling me. Bitch, when did Mini-Me come from the Philippines? Like, dog, I don't even know why I'm dropping these. You trying to act like you're gonna punch me? Toddler, please. People like Sharon, why are you doing this to a midget while you're dropping freeze? I'm just doing my impersonation of his mom, because she's always on her knees. Ooh! Tangina. Tangina, tunaw. Aray ko po. Tangina, laban tol. Ang lakas na Sharon dito. Gagi. Rebat pa lang yun ha. Tunaw na. Lakas.
Ang ina. But shout out to all the fans. I truly have to meet them. See, battle rap is a family, and as a community, we need them. Shout out to Enigma for bringing me here. I knew I had to beat him. I'm just happy Flip Top is alive and Looney has his freedom. See, it's time for a compliment battle. I gotta give this fella some praise. Cause real talk, bro, you're the best. Psych, I can tell he's enraged. You fell for that worse than you fell off the stage. You, Bobo. Whoa. I was in my hotel room. There's something you have to know. I had a Flip Top beer. Then I had some mo. Someone knocked on my door. I'm like, is that my hoe? Then you know what happened, bro? Chinu pa ko nang nanay mo. Translation, his mother sucked my dick. Why is that your name when you're not dealing drugs? Y'all think he's a thug? Not even American people are feeling smug. Try to test me, you'll die of envy. Funny your name's smugglers when these lines are heavy. You think Enigma has cocaine on site and ready. Pablo Escobar, he gave smugglers something white and deadly. Life is empty. No compliance, got this down to a global science. The whole world knows I'm sick. I'm the coronavirus. You're on TV. I don't even have to try. Matthew Perry, even though we're friends, you'll see this actor die. On God, Gagi, in lakas. while you're passing by. I will dog walk Brian like Family Guy. He is him. I need Brian like Family. Brian kasi totoong pangalan ni Smagla is alam ko Brian Lau eh. So yun. I'll pop off while you're passing by. I will dog walk Brian like Family Guy. He is him. I need to win. If I leave him rocked in the Philippines, would that be a sin? Wait, I said rock, a sin? Did you hear all of the verse? Wait, I said rock, the Philippines. Would that be a sin? Wait, I said rock, a sin? Did you hear all of the verse? Tangina, napabilib ako ni Sharon sa punto na to. Grabe, ang galing niya. Wait, I said rock, a sin? Did you hear all of the verse? I think you got it reversed. It would be a sin. This is the biggest assault of the earth. Ooh. Corey's a beast. You need to come back to battle rap. Stop recording on beats. They've seen you fall off the most. They've seen me fall off the least. My name's Sharon, but you change up so much they should call you Charisse. Real talk, I'll embarrass you. Put some money up. I ain't scared of you. It's funny I got more coin and I came here to bury you. But I love the Philippines. Y'all fill up arenas. I earn my stripes. You're only good for 3 lines like Adidas. I want to come back every 10 years. I love the way you treat us. Flip Top's my favorite place to battle. Salamat, Filipinas. Tang ina, solid tol. Durog si Smagla sa part na to. Di natin alam kung paano kailangan itabla or kailangan tumablan ni Smagla sa round 3 kasi round 1 binigay ko kay Smaglas yon, round 2 binigay ko kay Sharon yon, at pagdating sa round 3 kung ano yung nakita nating Sharon sa round 2 yun din yung nagpakita sa round 3. So basically it's a perfect for him. Doon pa lang sa rebuttals about nung kay Baby Giant, diba, kinakausap niya si Baby Giant, tapos bigla niyang binali na kaya lang naman ako nakaluhod kasi ine-impersonate ko yung nanay mo, diba, something ganyan. Solid, sobrang solid nung rebuttals. Tapos yung pinaka-content, yung kunwari pinuri niya si Smaglas sa part na yun, pero ang dami niya mga sinabing mga kakano doon. Ang galing, lalo na yung asin na kasalanan, tas asin na salt, tas rock salt, tas yung assault na assault, tapos yung assault na something tangay ng lupet, ang lupet nung pagkakahimay, or sabi natin construct ni Smagla sa mga wordplays. Hindi natin pwedeng i-disregard yung ganong skills.
napaka-solid na performance for Sharon sa rounds 2 and 3. So, kailangan ni Smugglas talaga pumantay sa ganong performance. Tignan natin kung anong Smugglas yung makikita natin sa round 3. Pero para sa akin, rounds 2 and 3 ni Sharon sobrang solid. No? Round 1 siguro, sabi natin, buwelo niya pa yon. Pero 2 and 3, tangin na halimaw. Sobrang ganda rin na mga especially sa yung rebuttals talaga diba? Nabalik talaga ni Sharon yung mga punchline ni Smugglas ng doble. Mas solid yung pinaka verses or pinaka content niya, yung punto niya, napaka-solid nun. So, laban to, Smugglas. Bobo. Bobos round. He said, "Sino pa ako ng nanay mo?" I don't care. Because that's not my mom. That's Enigma when his lugay his hair. When I see your wife Vanessa here in Philippines, makakatikim yan ng kantot perya. Sorry po, sir. When she asked me what is this is the old school Philippine roller coaster. Do you know why I said, look at me when I'm kissing you? Kasi mas cute ka pa kay Pikachu. Alam niyo ba sa kanila, gantong itsura yung pinagtitripan sa mga hood doon, mga brad. Mukha kasi pag dinibdiban mo, di ka papapulis sa'yo, magpapadoktor siya agad. Pero kahit alam kong isa kang rich kid na nerdong adik sa rap at ako yung galing ghetto, di ibig sabihin ng dating mas astig. Kredibilidad ng Smugglas may class kahit nalaki man sa streets. No need for gun bars, bibig ko na mismo yung baril pag nag-spit and I just move my kids out of the hood. That's the real gangsta shit. Sa Battle X, pilamang ka. May 111 battles ka na, diba? Ako 7 single at 4 na 2x2 lang ang ambag ko sa liga. 7 taon pang walang battle at 10 partida. Views ng 111 mo, triple lang ng isang kanta ko. Oh, hasta la vista! Parehas tayong may battle. Music, showbiz, kasi talentado. Pero magaling lang to pag may kalaban. Bilang MC, mahina to. Ako kahit mahulog, merong palusot, ganyan ka-ensayo, kahit pareklamo, proven na nang wawasak ng entablado, kahit na walang tinatapakang ibang tao. So let me clear this one thing. They say in Canada, you pronounce about as a book. We do. So you're telling me you pronounce a mouse as a moose? Here in Philippines, we have a mouse. That is the size of a moose. Hindi ko na-get. Instead of chasing clout, he's chasing clue. He got his own version of wild and out. He calls it wild and nut. About is a bird, a mouse is a mouse, so Pacquiao is Pacquiao. You better eat dick. You've always been a real freak. He thinks he made it cause he went from cytocanon to Nick Cannon real quick. Eh, ba't nandito ka ulit? Alam na. Sobrang lakas kasi ng Pinoy hip-hop, mga par. Ultimo si Eminem. Si Eminem, nasagap tayo sa radar. Kaya to si Loco, kahit promo, matik na ganado, fantastic mga plano. Basta Pinoy market, easy meal views, yun ang magic na panalo. This is what happened when Pinoy baiting strategy. Easy Meal, alam naman natin na si Easy Meal is kinuha na ni Eminem sa, hindi ko alam kung saan niya, basta sa grupo niya ba yun or sa something, recording ata something. Wala ko masyadong alam, pero sa pagkakalam ko lang is kasama na ni Easy Meal si Eminem. Tapos yung Panalo, yun yung single naman ni Easy Meal, no? Pakinggan nyo kung hindi nyo pa napapakinggan. It's colonial mentality. A farm charm activate. Feeder ng ego ng mga kapwa Pilipino. A farm charm activate. Feeder ng ego ng mga kapwa Pilipino kung sabik na ma-validate. Na mga dayuhang kunwaring feel good ang ating mga street food daw ay kanilang na-appreciate. O baka na-manipulate. Di nyo ba gets o baka di nyo take na tinake advantage lang yung mindset Pinoy na kapag local sa ating fake, original pag imported kasi nang galing States. Baka sabihin mo, pati hip-hop kayo nag-originate. Eh di ka naman black ha, kadiri ka. Di sa pag-a-assume ha,
Sa mga luma namin libro, sila lapu-lapu, nakabling-bling na! Tsaka huwag mong iniiba usapan. Anong kala mo? Di namin alam na ginagamit nyo lang kami. Ha? Anong tingin mo sa aming mga Pilipino? Tanga? Bakit? Sino ka ba? Hoy! Hindi porket magaling kang mag-English, matalino ka na! Gago. 2013, lumaban ka na kay Scarmat Saito dito, di ba? Pero nakatikim siya ng 8 million views do sa subtitle battle nila. Oo. Ako nang mag-e-expose kung di nyo napansin. Baka sakali na ma-realize din talagang kadiri as in na this fucking kid from the Can of Alaska is just milking our scene. Oh! Look at me when I'm kissing you. Pipilit na itago, bisto. Yung reaksyon may halong piso, parang mga foreign reaction video. Hangad mong sa algorithm umangat, o ito sa yung arat, reverse Pinoy baiting, sa paing ko ngayon, ikaw naman yung kumagat. Kasi, bukod sa views, opportunity to sa akin na i-connect yung kwento ko sa yung bansang pinagmulan. Canada. Ang pinakaunang foreign country na alam kong nag-e-exist. Dahil sa mga laruan, damit, picture na laman ng package na binubuksan ko nun ata. Padala ng kapatid ng lola naming breadwinner na siyang tumutulong at nagpaaral sa amin ng bata. Naalala ko tuloy yung lola ko. Pangarap niya kasi mapunta ng Canada bago man lang siya mamatay. Pabiro niya sinasabi. Hanggang sa netong nakaraan lang, kinuha na siya ni Lord. Tapos yung pangarap na yun, hindi na nangyari. Pero ironic lang din na etong si Sharon sa Canada ay tiga Ontario. Usang namasukang kasambahay yung kapatid ng lola ko bilang trabaho. Dekadang basahan ang hawak, punas piga, di ko wakalaing kako na darating ang araw na kalahi naman na mga mabait niyang amo ang aking ilalampaso. Sana proud kayo sa akin kahit paano. Saan man yung mga yapak ko nadala? Lalo ka na, lola. Sana nakangiti sa akin ang iyong mga mata. Ako nang tutupad ng pangarap mo, kaso mukhang ang mga paa ko ay tatapak muna ng Canadian bago tumapak ng Canada! Real talk, we are all gonna die one day. Yes. Whether by natural cause or gunplay. But if you ask me if there's anyone who deserves to pass away, I pray to the sky to make Sharon go and let Pat stay. See? Our difference is, just to battle me, you pay for your hotel and your own fare. When I battle you and KOTD, they probably even pay me to go there. So let's just make this battle more classic, like it's fucking nostalgic. When you go back to Canada, tell that faggot organic, the real king of the Dutch is our boss Ari. Maraming salamat, pero gusto ko lang sabihin sa'yo na nasa inyo na lahat. Pera, gamit, gulay, prutas, mamahaling karne at bigas. Pero wala kayo dong smugglers na meron ng Pinas. Thank you! Yes! Let's have again para sa Okay, so I'll go for Sharon sa round 3. At para sa akin, medyo kinulang lang si Smugglers in terms of haymakers at punchline. Although promo, yes, alam naman natin promo yung battle, pero since we're judging battles, reviewing battles, so I think mas pabor ako sa kung ano yung content, 'di ba? Yung rebuttals kasi ni Sharon sobrang dumidigdik yun, sobrang siksik nun. So para sa akin, mas pulido, mas malakas, mas madiin, 'di ba? Yung kay Smugglers naman, entertainment, yes, kanya yon. Medyo sa round 3, medyo nagkulang lang si Smugglers para sa akin kasi medyo napahaba yung dead air, tapos second half na yung pinaka pumalo yung mga haymakers, yung mananapak muna ako ng Canadian bago makapunta ng Canada, yung something ganyan. Tapos yung ilalampaso, 'di ba? Yung mga kalayo mo yung ilalampaso ko. So ayun,
second half lang dumating yung mga punto or haymakers ni Smaglas sa round 3. So, para sa akin, Sharon sa round 3 sa score na 10-9. So, yun lang. Ganun lang kasimple. Medyo nakulangan lang ako kay Smaglas sa part na to. Pero rounds 2 and 3 kay Sharon yun. So, 9, 10, 10, 29 points. Kay Smaglas naman 9, 10, 9, 28. So, 29 to 28. Round 1, Smaglas 2 and 3 kay Sharon ako doon. Mas mabigat, mas pulido yung haymakers at saka mga rebuttals. Yan. Sharon. Laban na yan! Flip top on 14. Smaglas versus Sharon. Against 1 beses para sa kanilang pareho. At syempre, promo yung battle na yun. Lahat kayo panalo doon. Maraming salamat ulit. Flip top magigay. Uling beses para sa day 1 natin. Para kay Sharon at para kay Smaglas. Kiss, kiss, kiss! 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 Appreciate you, dog. Yeah, man. Thank you. Okay, so yun nga. Promo pero solid na battle. Ang ganda nun, pero in terms of entertainment, jokes, Smaglas yun. Pero punchline, rebuttals, haymakers, content, mas mabidiin, mas mabigat, mas powerful, Sharon yun. So ayun, yun lang. So 1 Smaglas, 2 and 3 kay Sharon ako. So yun, kita-kits tayo sa next na, wala na akong ibang sasabihin pa. Next na battle natin siguro Serdeo Bagsik. Maganda daw no, sabi ng kaibigan ko maganda daw yung reviewing ko daw yun. So tignan natin. Okay, so kita-kits tayo doon mga kumag. Peace out.